Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa first reading of the day today. No? Today is December 29, my dad's birthday. Nagsi-celebrate na po siya in heaven, but I always remember him at nandito po siya palagi sa puso ko. To my dad, happy birthday and I love you so much. And ito po ngayon, napanood niyo na po ba yung first, second, and third reading kahapon? I believe so. Napanood niyo na po kasi pare-pareho po ang views ng 1, 2, 3, and 4th reading natin. Almost hindi sila nagkakalayo, so alam ko pong napanood niyo na lahat. And for those of you po na hindi pa nakakapanood, panoorin niyo na po. Okay, pili po tayo ng 10. Pasensya na po kayo, wala po kami sa studio because nandito po kami sa sister ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Saglit lang po, isasara ko lang ito. Alam nyo po ba, trivia lang po. No, trivia lang po. Dito po ako unang gawa ng video ko nung December of 2023. Dito po ako unang gumawa ng video sa mismong kwartong ito, no. Kaya lang po wala yung table eh. Kaya dito lang tayo sa side table. Okay. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo pong i-skip ito ha, dahil ito po ang magbibigay sa atin ng koneksyon dalawa, no? Kaya huwag niyo po itong i-skip. Ay, sorry po. Dito po tayo kukuha ng koneksyon sa atin ngayon. Okay. For your first card, this is all about finding peace and moving on. Ang inyong pong person ay nangangarap na matapos po lahat ng sakit ng ulo niya, matapos po ang lahat ng nagbibigay sa kanya ng matinding pag-iisip, no? Yung guilt feeling niya po kasi kumigising po ito araw-araw na mabigat ang kanyang pakiramdam. At mas mahirap po yung nagpre-pretend ka na ikaw ay okay, but the truth is you are really not okay, no? Hindi po siya okay, no? Naghahanap po siya ng gusto niya pong makamove on, pero hindi po nawawala yung bigat sa kanyang pakiramdam, no? Talaga pong sabi niya nagkamali daw po siya, poor judgment. Nagkamali, the moon in reverse, no? Nagkamali daw po siya sa paghusga sa iyo. Nagkamali daw po siya sa mga ibinintang niya sa iyo. Nagkamali daw po siya sa lahat ng mga nabitawan niyang salita sa iyo. At lahat po yan ay bumabalik-balik po sa kanya, no? There is this forgiveness and recovery. Ito pong taong to ay gusto niya sanang humingi ng kapatawaran para siya po ay makarecover, but wala po siyang lakas ng loob, no? Talagang siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkaduwag or matinding
hindi niya po mailabas kung ano po yung kanyang nararamdaman at talaga pong siya po ay hirap na hirap sa kanyang nararamdaman ngayon, no? Meron din pong pagseselos dito, no? Ang tao pong nakuha nito o ang tao pong ipinalit niya sa iyo ay masyado pong selosa, no? At araw-araw po, sinasabi ko nga po sa iyo, araw-araw ka po nilang pinag-aawayan at araw-araw hindi ka po nawawala sa buhay nilang dalawa, no? For some of you na may third party pa po na hanggang ngayon ay sila pa din, ito po yung nangyayari, no? Araw-araw po silang nag-aaway at araw-araw po niya lang binibigyan ng sakit ng ulo ang isa't isa. Ang nagpaparusa po sa kanya ay ang kanyang excess pride, no? Pinapunish po siya ng kanyang excess pride. Talaga pong sa totoo lang ay hirap na hirap po siya ngayon dahil po sa kanyang pride hindi niya po malunok, no? Hindi niya po malunok at sa nakikita ko po sa kanya talaga ay patuloy po siyang magkakaroon ng punishment sa mga susunod na araw sa buhay niya, no? Hindi po ito matatahimik, no? At talagang makakaramdam po ito ng excess pride, sa totoo lang. There is this loss and separation, no? Yung paghihiwalay nyo po ay may separation, yung separation nyo po is nakaramdam siya ng sobrang emptiness nung kayo ay naghiwalay. Hindi niya lang po yan maamin sa sarili niya because this person is really coward, duwag, no? Masyado po kasing pride ito at sobra po yung tingin niya sa sarili niya. Hindi po siya marunong mag-sorry, kaya po ayan po ang nangyari sa kanya, no? Patuloy po siyang makakaramdam ng bigat ng loob sa inyong paghihiwalay hanggang hindi po ito humihingi talaga ng tawad sa iyo. Hindi ka po nakakatulog, no? Or minsan hindi ka po pinapatulog nitong taong to dahil kakaisip niya po sa iyo, no? High level of scrutiny, no? Grabe po ang mga kamalasang nangyayari sa taong ito ngayon at talagang hindi po siya nakakaranas ng kahit na konting peace of mind. Actually, yun lang po ang hiling niya, no? Magkaroon na po siya ng peace of mind dahil sa totoo lang po ang taong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? So nakikita ko po talagang high level Ibig sabihin talaga pong sobra-sobra, no? Kaya po siya nakakaramdam ng too much anxiety and trauma, no? Parang pinaparamdam niya pa po sa'yo na siya pa po yung na-trauma, na anxiety sa mga nangyayari sa inyo. Kaya po minsan pakiramdam niya, ano ba ang nangyari? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Bakit daw siya nakakaramdam ng ganito, no? Sa iba naman daw, hindi siya nakakaramdam ng ganito. Pero sa'yo lang daw, bakit daw palagi ka pa rin pumapasok sa isipan nito? At talagang kahit ipakita niya pong masaya siya, ay hindi totoo. Ayan, no? Exhausted and fatigued, no? Talagang medyo siya ay merong talagang hirap to na umamin sa iyo na kasalanan niya, kaya nagkukos ng fatigue sa kanya, ng stress sa kanya, at exhausted to sa araw-araw. Paggising niya pa lang ay mabigat na agad ang pakiramdam niya, no? Ayan, no? Tama, excess pride, no? Talagang pinapunish talaga siya, pareho po talaga na, ayan, Six of Wands, no? Talagang pinapunish po ito. At sinasabi ko nga sa iyo, hanggang hindi ito tumaamin ng kanyang kasalanan sa iyo, hanggang hindi ito umaamin, hindi ito nagsusorry, dala-dala niya po yan hanggang mataas po ang pride niyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi po yan titigil at makakaramdam pa rin po siya sa mga susunod na araw ng pagkabagabag. Hindi po siya tatantanan at talagang sa hindi po sa kanyang pagtantan, hindi po siya tinatantanan at araw-araw po siyang nakakaramdam ng ganyan. Kaya po siya ay exhausted sa kanyang buhay. Nakakaramdam po siya ng hatred, no, sa sarili niya,
hatred sa sitwasyon, pero sa iyo niya lang po biniblame. Ikaw lang po ang kanyang sinisisi dahil nga parang ang pakiramdam niya talagang hilong-hilo daw po siya sa mga nangyayari, turn of events sa buhay niya, no? Akala niya magiging masaya siya, but kabaliktaran po ang nangyari. There is this separation, family problems, and delayed success, no? Nag-create siya ng problema sa inyo, kaya ngayon ay may hinaharap siyang relationship problems, delayed success, lahat na lang po, talagang hindi niya po yan matatantanan, hindi niya po makuha yung same support na nakuha niya sa iyo dati, at hanggang ngayon siya po ay binabalikan ng tadhana dito, no? As a matter of fact, itong taong to ay pagod na pagod sa kanyang sitwasyon. Nagpapanik po siya, slow down, waiting, nagpapanik po siya na magparamdam ka. Kung hindi ka man po naparamdam, siya po ay nagpapanik, no, na talagang itong taong to daw, ikaw daw po ay slowly nag-move on na sa buhay niya, at talaga raw bang kinakalimutan mo siya. Pero po, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo, para po siyang hindi naniniwala na ikaw ay kaya mong mabuhay nang wala siya. Masyado pong malaki ang tingin nito sa kanyang sarili, kaya ganyan po, no? Siya po ang nagbiktima sa sarili niya, or nag-self-victimization, entrapment. Siya po ang nag-trap sa sarili niya, kaya po nangyari ang mga bagay na ito sa kanya, no? Siya rin po ang gumawa niyan sa sarili niya. Ay, ayan, no? Burnout, overstress, no? Talagang burnout and overstress tong taong to. Kaya sa ayaw mo po at sa gusto mo, naku, talagang may isip at may isip mo po itong taong to, dahil itong taong to ang nagbigay sa iyo ng ganyang pakiramdam na hindi ka po nakakatulog, at talagang mabigat po ang iyong kalooban, no? There will come a time itong person na to ay lalapit sa iyo para humingi ng tawad, no? Kahit napaka-imposible po ng paghingi niya sa iyo ng tawad, sasabihin ko po sa iyo ang totoo, no? Hindi po yan, hindi po siya talaga matatahimik. Kaya talagang there will come a time that this person, kahit gaano kataas ang pride, ay maghihingi po yan sa iyo ng tawad. Lack of direction, panay conflict po ang nangyayari sa buhay niya. There is this lack of direction and conflict sa buhay niya. Kaya po, sabi ko nga po sa iyo, there will come a time na ito ay lalapit sa iyo at magsusorry sa pag-alis niya sa iyo, sa buhay mo, sa pag-iwan niya sa iyo. Dadating po yan, no? Expectin niyo po yan, kahit not anytime soon, pero there will come a time, iba-iba po kayo, kung kailan hihingi ng tawad o magpaparamdam sa inyo itong taong to. And for your last card, naging selfish po talaga siya, at ngayon ay siya ay nagiging seloso, no, dahil po sa kanyang mga kagagawan din, no? Sa totoo lang po, selos itong taong to pag nakikita niya na ikaw ay masaya na, mukhang happy ka na sa iyong mga posts sa social media o balita niya sa ibang tao, sa pag-i-stalk niya sa iyo, nakikita niya po na somehow you are surviving sa buhay mo, at yun po ang pinakaayaw niyang makita, no? It will break him or her. It will make them suffer, no? Sa pagpapakita po ng ikaw ay mabuti na at nagmo-move on na kahit papano. Okay, that's it for your first reading of the day. There will come a time that this person will ask for forgiveness kahit po mataas ang pride nito. Darating po yung araw na yan na hihingi po siya ng tawad sa iyo. At mararamdaman mo po yung talaga na sincere naman po siya sa paghingi ng tawad. But for now, kung ano naman po ang mga strategies na pinagagawan niya, huwag niyo pong bilhin until such time na lumapit siya. Take 100% accountability for what she did to you. No, antayin lang niyo po yan. Pero hanggang hindi niya po ginagawa yan, huwag kayong gagawa ng kahit na anong aksyon na kayo po ang mag-reach out sa kanya at magmamakaawa. Wag niyo pong gagawin yan, because the person will not give importance po sa value and worth mo. Okay? So yan po ang ating first reading of the day. I hope na
naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko ang inyong mga nasa saloobin. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po lahat sa inyo. And para po naman doon sa ating fake na Lady Elena, ay nandyan po ang kanyang FB account at Messenger account. Bago po ang aking official and legit na FB and Messenger account, ay nilabas ko rin po yan para aware po kayo, no? Aware po kayo na kayo po ay mapupunta sa maling channel, may scam at mahahack po kayo pag kayo po ay napunta sa fake account ng Lady Elena. Yun, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At kahit nasang lupalo po ako ng daigdig, ako po ay magbibigay pa rin po sa inyo ng reading of the day. No, pasensya na po kayo sa aking boses, no, kahit paano nga po naka-recover na po yan sa lagay na yan. Okay, and sabi ko nga po sa inyo, live your life one day at a time. Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, love yourself, because self-love is still the best love of all. And be grateful every day for the chance na nagigising tayo na pwede nating baguhin ang ating mga buhay. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And so all my sabi ko nga po sa inyo, to all my Lady Elena family, you have to realize that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Wag na wag po kayong mag-alala. Ako po ay babalik for our second reading of the day. But for the meantime, sana po ay mapanood nyo muna po ang first, second, and third reading at yung fourth bonus reading kagabi bago po kayo lumagtaw dito sa first reading natin. Ganun din po ang second and third reading. Okay? And right now, we are 17,000 plus subscribers. Yay, no? Sooner or later, ay pag kinalat pa po natin ito, marami po tayong matutulungan at hindi po natin mamamalayan na tayo po ay may silver button na. Kaya maraming salamat po sa lahat sa inyo. And sabi ko nga po, ako po ay magbabalik for another set of reading for our second reading of the day. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.